at social media, inilarawan ng mga tagapagbalita ang isang matinding kontrobersyang umano'y kinasangkutan ni Maha Salvador, kung saan sa salaysay ng balita ay inilatag ang isang sunod-sunod na pangyayari na nagbigay daan sa interpretasyon ng publiko na nagkaroon ng grabe at lantad na pamamahiya kay Dina Bonnevie, hindi sa pamamagitan ng tuwirang pagbanggit ng pangalan kundi sa pamamagitan ng mga pahayag, kilos, at timing na ayon sa mga komentarista ay nagbukas ng pinto para sa walang humpay na spekulasyon, at habang paulit-ulit na binabalikan ng mga anchor ang bawat detalye, mula sa mga pahayag na may doble kahulugan, sa mga reaksyong mabilis kumalat, hanggang sa mga opinyong nagbanggaan sa online space, unti-unting ipininta ang larawan ng isang sitwasyong naging mas malaki kaysa sa orihinal na intensyon, kung saan si Dina ay inilalarawan bilang tahimik na figure sa gitna ng ingay, piniling huwag sumagot o makisabay sa emosyonal na palitan, dahilan upang sa mata ng maraming manunood ay magmukha siyang kawawa, hindi dahil sa napatunayang pagkakamali kundi dahil sa bigat ng kolektibong paghusga ng publiko. At sa kabilang banda, ang karakter ni Maha sa kathang-isip na balitang ito ay inilalarawan bilang isang personalidad na nahila ng bug zone ng damdamin at ng kapangyarihan ng entabladong publiko, kung saan ang bawat salitang binibitawan ay nagiging headline at ang bawat kilos ay binibigyang kahulugan, kaya't sa pag-usad ng naratibo ay malinaw na ipinunto ng mga tagapagbalita na ang di umano'y pamamahiya ay hindi lamang produkto ng iisang aksyon kundi ng paulit-ulit na pag-uugnay, interpretasyon, at pagpapalakas ng reaksyon ng madla, at habang tumatagal ang ulat ay binibigyang diin na sa panahon ng mabilisang impormasyon, ang dignidad ng isang tao ay maaaring madurage hindi dahil sa katotohanan kundi dahil sa ingay, kaya sa huli, iniwan ng kathang-isip na balitang ito ang manunood sa isang mabigat na paalala, na sa likod ng mga pangalan at kontrobersya ay may mga taong tunay na naapektuhan ng salitang binitiwan sa publiko, at na ang katahimikan, gaya ng ipinakita sa karakter ni Dina Bonnevie sa salaysay na ito, ay maaaring magmukhang kahinaan sa mata ng ilan ngunit isa ring anyo ng lakas sa mundong madalas mas pinipiling manood kaysa umunawa.